Isang panukalang batas naman ang isinusulong ngayon sa Kamara na layong palakasin pa ang mga government housing projects sa Pilipinas. Nagbabalik si Nomer Corporal. Isinusulong ngayon sa Kamara ni 6th District Representative Maria Victoria Copilar ang House Bill 9219 o Presidential Commission for the Urban Poor Strengthening Act na layong palakasin ang tungkulin ng PCUP, partikular sa kanilang mandato sa implementasyon sa demolition at eviction. Sa panukalang ito, masisiguro na mayroong relocation para sa mga apektadong pamilya sakaling nagkakaroon ng demolition. Ayon kasi kay Representative Copilar, karamihan sa mga pamilyang nawawala ng tirahan, lalo na kung nakatayo sa mga private property, ay walang napupuntahan. Kaya kung minsan umano, ay napipilitan ng mga ito na tumira sa ilalim ng tulay o di kaya naman sa mga delikadong lugar. Saklaw din ng panukalang ito na maglaan ng PCUP ng karagdagang 10% housing allocation para sa mga apektadong pamilya. Ilagay na natin sa batas para masigurado natin na pag nag-demolish, may project ang DPWH, tapos may tatamaan, may pupuntahan. Kasi lalapit din sila sa PCUP Ito yung clearing house anong sasabihin ng PCUP? Teka lang wala kami mabibigay sa inyo. So anong nangyayari? Wala rin. Diba? Nag-squat din yung yung pamilya sa iba-ibang lugar. Hindi natin nasosolve yung problema. The very reason we put a 10% here is because to make sure na address yung problema. Iminungkahi rin ng mambabatas na kinakailangan din na mas palakasin ang lahat ng government housing projects para sa mga pamilyang Pilipino na walang matitirhan, mga nasunugan, nakatira sa mga delikado o pinagbabawal na lugar. Especially when it comes to demolition and eviction, that the PCUP working with NHA or SHOPC or housing agencies will even strengthen and protect the rights of our beneficiaries. Samantala, suportado naman ang panukala ng Department of Labor and Employment o DOLE at siniguro na aalalayan ng mga pamilya na naapektuhan ng kanilang hanap buhay o pinagkakakitaan dahil sa demolisyon. Samantala, naipasa na sa pagdinig itong House Bill 9219 at subject for amendments na ito. Nakatalaan namang bumuo ang komite ng Technical Working Group upang mapag-aralan pa ito ng mabuti. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.